Ay, Diyos mio, Marimar, katakot-takot. Ito latest update. Guys, latest update. Ayon dito sa balita, 3,000 mahigit na daw po mga sangkay ang sumakabilang buhay. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito nga po pag-uusapan po natin mga sangkay itong kaganapan ngayon doon sa Iran. Tuloy-tuloy po yung malakihang gulo ngayon mga sangkay. At ayun nga po, nakaraan na pag-usapan po natin na marami na po mahigit 2,000 mahigit. At hindi ko alam kung nadagdagan na po mga sangkay yung bilang ng mga pumapanaw doon ngayon. Pero hindi po yun nagiging rason para tumigil ang kanilang ginagawa. At ito na, alamin po natin ang report mga sangkay. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.6 million subscribers na. Kaya naman, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay mga sangkay, ito po yung update ngayon. Yan. Humihina na daw ang kapit sa kapangyarihan sa Iran nitong si Ali Khamenei. Ito po yung supreme leader ng Iran. Sa 35 taon na pamumuno bilang supreme leader ng Iran, ngayon 2026 ay unti-unti na yatang kumakawala sa bigkis ng kapangyarihan si Ali Khamenei, ang ilang mga Iranians na nagsasakal na sa kanyang rehimen sa Tehran. Pero teka muna, sino nga po ba si Khamenei? Ito, tingnan natin kasi mga sangkay, sabi sa report, itong Iran daw po ang dahilan kung bakit sobrang gulo dyan sa Middle East. Si Khamenei ay nagsilbi bilang ikalawang supreme leader ng bansa kasunod ni Ruhollah Khomeini na namuno naman sa Tehran mula 1970 hanggang 1989. Bilang supreme leader ng Iran, nasa kanya ang pinakamataas na otoridad ng bansa. Kaugnay nito, siya ang commander-in-chief ng Iranian military forces at maging ang provisional head ng judiciary, legislative at executive branch ng Tehran. So ayan po, yan ang nangyayari ngayon mga sangkay. Marami po ngayon sa mga Iranian naglalabasan na bukas sa kakalsadahan at nagpo-protesta. Kaya nga lang mga sangkay, sobrang lulupit ng mga ano nila doon, otoridad. Talagang tinutumba mga sangkay. Brutal po talaga. Panghabang buhay naman ang katagalan ng kanyang posisyon. Habang buhay, pambihira isipin nyo yan. Habang buhay siyang andyan nakaupo, mga sangkay. Ang Assembly of Experts lamang ang naghahalal kung sino ang susunod na magiging leader ng Iran. Sa kabila nito, ano nga po ba ang dahilan kung bakit nagtapos ang rehimen ni Khamenei? Kilala ang Iran bilang isa sa bansang sagana sa langis, kasama ang mga bansang China, Iraq, United Arab Emirates, Afghanistan, Pakistan, Russia at iba pa. Kaugnay nito, batay sa datos ng Central Bank of Iran noong taong 2023, umabot sa 56.797 billion US dollars ang halaga ng Iranian oil exports. Dahil sa malakas na Iranian crude, tinawag ng mga geopolitical analysts ang Iran bilang energy superpower. Kaya ganun kalakas ang loob mga sangkay ng gobyerno ng Iran. Alam nyo, yung mga Kristiyano dyan sa lugar na yan, mga sangkay, sa bansang ito, kawawa po talaga. Kailangan pa nilang magkaroon ng underground church para lamang po matuloy yung kanilang ginagawang pagsamba sa Diyos. So, ganyang kalupit kasi pag nalaman nila, talagang itutumba ka. Higit sa oil o langis na tinaguri ang black gold ng mga industriya. Alam ng mga malalaking bansa ang patungkol sa nuclear program ng Tehran. Taong 1950, sa ilalim ng Pahlavi Dynasty at suporta ng Estados Unidos, nagsimula ang pag-develop ng nuclear capabilities ng Iran. 1970s nang sinimulan ang plano na magpatayo ng nuclear reactors. Subalit, pagdating ng 1979, natigil po ito dahil sa Iranian Revolution na nagpabagsak naman sa Pahlavi Dynasty. Sa ulat ng US na nagpatuloy ang proyekto sa ilalim ng Ahmad Project taong 1989 sa pangunguna naman ni Mohsen Fakhrizadeh Grabe, Dabi, isang Iranian nuclear physicist at scientist.
Ngunit natigil din ito taong 2003 ayon naman sa International Atomic Energy Agency o IAEA. Maliban pa rito, nakaambag din sa hirap ng pamumuhay ang tunggalian ng Iran at Estados Unidos. Naaalala niyo pa ba noong June 22, 2025, inilunsad ng Estados Unidos ang Operation Midnight Hammer para puntiryahin ang mga nuclear facilities umano ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Dito ginamit ng US ang Bunkbuster, isang guided bomb unit and massive ordnance penetrator. Kaugnay rin po nito dahil sa bagong sanctions ng US sa Iran, dahil sa bumabangon na nuclear program nito ay bumaba ang palitan ng Iranian rial kontra dolyar. Noong September 2025, pumatak ang palitan sa 1.4 million rial para sa isang dolyar. Sa naging patong-patong na mga isyong kinakaharap ng Iran, tila ang mga ito ay naging time bomb para sa mga residente. Grabe. Kaya naman, noong December 28, 2025, sumiklab ang isang malawakang protesta sa Tehran. Yan na, ito na yun. Hindi na po ito tumigil up to now. Bilang tugon naman ng rehimen ni Khamenei ay ipinag-utos ni Khamenei ang isang internet blackouts. Yun. Nagkaroon po mga sangkay ng internet blackout. Kaya po, yung mga malalang nangyayari ngayon doon, mga sangkay sa Iran, hindi po natin nakikita masyado. May mga, siguro, may mga makikita po tayong ilan sa mga nangyayari o kaganapan doon, pero hindi po yung to the point na kitang-kita po yung mga pinapatumba ng mga kapulisan doon, ng kanilang mga kasundaluhan, mga sangkay. Hindi na po natin nakikita. Pero sa datos, nakaraan pa to nakarang araw, umabot daw po ng 2,000 na. Tapos, nadadagdagan po ng nadadagdagan. Well, tingnan po natin maya-maya. Sa buong Iran. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو Marami daw po mga building yung mga sinira, mga sangkay sa kanilang bansa para lang iangat ang US President. Okay, ito yung situation ngayon sa Iran. Ngayon tingnan natin mga sangkay yung mga pumapanaw doon kung ilan na. Ito. Tingnan natin kung ilan na mga sangkay. Ay, Diyos mio, Marimar. Katakot-takot. Ito latest update. Guys. Latest update. Ayon dito sa balita, 3,000 mahigit na daw po mga sangkay ang sumakabilang buhay. Dahil po sa malawakang nangyayari ngayon doon mga sangkay. Ayan po ito po yung mga tumitira Kawawa yung mga tao doon. Grabing pangyayari ito. So, mahigit 3,000. Ito pa. Mga bagong update lamang po ito mga sangkay. Over 3,000. Ayan po yung mga tumitira. Ito po sila mga sangkay. So, patibayan to. Pero sabi nga nila, sabi ng mga balita, malapit na daw po talagang bumagsak. At sabi nga po ni Donald Trump, ang tulong ay papunta na mga sangkay. At hindi po natin alam kung biglaan na lamang po susuguri ng Iran ng bansang Amerika at biglang sasakupin. Well, abangan po natin sa mga susunod na araw. Pero ayun nga po, patuloy po yung pagdami mga sangkay ng mga... Ay nako po. Eto, meron nga pong balita na nasa ano to? 12,000 ba to? Kasi yung mga nakikita po natin, yung mga is kumpirmado lang po. Kumpirmado daw po na mga pinatumba. Pero ayon po sa report, baka daw po umabot pa sa 12,000 yung mga hindi na po nalilista na mga katawan na mga pinapatumba doon sa Iran ngayon mga sangkay. So ganyan po kagulo ngayon doon. Grabe. 12,000. Dami niyan, men. Grabe itong nangyayari ngayon doon sa Iran. Well, tingnan po natin. Grabe.
Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.